Quinoa. Paano ko ma-turn on? Okay. Okay. Saan ba? Ayan, nandun na. Yan. Okay. Ay, yung glasses mo. Glasses. Hi. Paano mo? Paano mapapa? Ay, yan po. Sakto lang. Hello. O yun. Tanggalin mo na ito. Alin ang gagalawin ko dito, nak? Ay, ito po. Yung arrow to the... This one? Yes, okay. Okay. We are happy that we have this part 2 of teaching touching safety. Okay. May I say again, good morning, parents. Ay, mahina. Good morning, children. Good morning. Sino nga ako? Mama Loida. Okay. O, si Haifa dito uupo sa harap. Here. Sit down here, baby. Tina, come on na. Oh, ayan. Okay, good morning. Okay. Today, we will continue to learn very important truths. Mag-aaral tayo ng napakahalagang mga katotohanan. That's why I want everyone to listen carefully. Okay. Sino yung tao dito sa harap? Okay. Wala nang iba, di ba? Si Mama Loida lang yung nandito. Okay. So, saan dapat nakatingin kayo? Kanino kayo titingin? Kay Mama Loida. Okay. So, is everybody ready to listen to Mama Loida? Okay, let's pray. Bow your heads. Close your eyes. Hihingi tayo ng help sa Panginoon. Lord, we thank you for loving all of us, especially our children. Thank you for bringing them here so they can be taught how to do what is right and prevent or not do what is wrong. We want to please you in our thoughts, in our talk, in our deeds and actions. We want to please you, Lord. So help us. Tulungan po lahat ng mga bata makinig ng mabuti, lahat ng mga parents makinig para ma-follow up po nila ito sa kanilang mga tahanan, lahat ng mga teachers at saka mga leaders ng aming church para patuloy nilang suportahan ang aming mga programa sa pagtuturo sa mga bata, palakihin sila na may takot sa iyo, may mag-obey sa iyo, at lalaki sila na obedient sa iyong salita, obedient sa guidance ng Holy Spirit, para paglaki nila ay magiging shining light sila, Panginoon, at mabuting patotoo. So bless and guide our lessons for today. In your most precious name we pray. Amen. Okay, sabi ko kanina, we are going to learn a lot of truths. Kaya ang una na truth ay truths about God. Mga katotohanan tungkol sa Diyos. Mahalaga na alam natin yon. Truths about God. O nakita nyo na yon, ha? Okay. Yan muna ang i-reviewin natin. Last month, napag-aralan natin yung unang truth that God is all-knowing. Ang term dyan sa theology ay omniscient. Pag sinabi natin God is omniscient, alam niya lahat. Pati sa loob ng utak mo? Sumagot na malakas. Oh, okay.
Opo, lahat ng nasa utak, lahat ng iisipin natin bukas, mamaya, tahimik lang kayo dyan lahat nakaupo. But does God know your thoughts? Yes. Lahat ng mga chismis ninyo at evil report, napakinggan ba ng Diyos lahat? Hindi tayo pwede magsabing, yung friend ko lang ang nakarinig. No, nandun ang lahat. Narinig ng Diyos lahat yung mga nasabi natin na hindi tama. At saka yung mga gagawin natin na hindi tama. Because God is omniscient. Then, another truth, God is all-powerful. Siya yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay. Lahat kaya niyang gawin. At the third truth about God is present everywhere. Lahat ng dako sa universe na to, pati dito sa ating church, ay present ang Diyos. Okay, I would like to say one important thing. Satan is not as powerful as God. Satan is not omnipresent. Satan is not omnipotent. Satan is not omniscient. Kaya kahit mag-pray ka, sa isip mo lang, hindi nababasa ni Satanas yun. But God knows that. Okay, so wag nating ikumpara si Satanas at saka ang Diyos. God is all-powerful. He is all-knowing. He is present everywhere. Okay, yun ang importanteng mga truths. Okay. Next. Truth number 2. God is a loving creator. Siya ay mapagmahal na gumawa ng lahat sa mundo. Ginawa niya lahat. Sa time ng creation. Pati tao ay ginawa niya. Masasabi natin ito sa verse natin. Basahin nga natin, Genesis 1:27. Everybody, begin. So, God created man in His own image. In the image of God, created He him. Male and female, created He them. So, ang Diyos ang gumawa ng lahat, pati tao. Dalawang gender lang. Male, female. Wala nang in-between. Walang in-between. Okay, siya ang gumawa sa sarili niyang larawan. At pagkatapos niyang gawin yon, He blessed them. God blessed them. At lahat ng ginawa niya, tinawag niya na very good. Ginawa ko ang mundo, very good. Ginawa ko ang universe, very good. Lahat sa earth, ginawa ko, very good. Ginawa ko ang tao, very good. Lahat. Because God is a loving creator. Okay. When God made man, He created man with a body, soul, and spirit. Okay, 3 parts tayo. Body, kaluluwa, at may espiritu. Okay, sinasabi yan sa Genesis 2:7. Okay, basahin natin. And the Lord God formed man out of the dust of the ground, and He breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Okay, nagforma muna ang Panginoon ng lupa. Pagkatapos hinipan niya sa ilong, naging yung spirit ng man doon, pagkatapos nung nabuhay na, he became a living soul. That's why you are a special boy or man with a body, soul, and spirit. Okay, sino dito yung mga boys? Very good. Sino dito yung mga men na, malalaki na, mga daddy? Yun, very good. Okay. Meron kayong body, soul, and spirit. Okay. If you are a girl or a woman, ginawa ka rin with body, soul, and spirit. Okay, saan naman dito yung mga girls or women? Yan, naku, marami.
Okay, so every boy and girl is a very special creation of God. Okay. Bawat boy, bawat girl, special creation of God. Bakit special creation? Kasi wala kang kamukha. Meron kahawig, 'di ba? Pero hindi kamukha. Okay, I would like to request Mary Ann nga at saka Daisy to stand. Okay. Stand. Okay. Si Mary Ann at saka si Daisy, twins. Kambal sila. Magkamukha ba sila? Medyo magkamukhang sila. Pero, hindi sila magkapareho. Iba si Mary Ann Raya, iba si Daisy Prinsesa, kaysa doon sa katwin niya. Okay. Special silang dalawa, kahit twins lang. Okay, maganda yon. So, every boy and every girl or every man and woman is a very special creation of God. Wala kayong kapareho. Na kaparehong masasabi nating carbon copy, perfect copy. Wala. Isa ka lang. Na ganyan ka. Okay. So, pag-usapan natin muna yung 3 parts. God, one part of you is your spirit. Okay. Ano ang kahalagahan ng ating espiritu? Bawat sa atin may spirit. Itong spirit part natin, hindi yan yung Holy Spirit, Hindi yan. We have a part in us called the Spirit. Okay. This is the part of us that communicates with God. Ito yung parte ng ating katauhan na nakikipag-communicate sa Diyos. Diyan tayo nag-co-communicate sa Diyos sa pamamagitan ng ating spirit. Ito naman, ang spirit natin, yan ang tahanan o lugar o source ng tunay na love. Nandyan yung konsyensya, nandyan yung creativity, nandyan yung wisdom from God. So God communicates to us through our spirit. So, sinishare niya din yung love niya, yung wisdom niya, yung karunungan niya through our spirit. Okay. Pag naligtas ka at tatanggap mo ang Panginoong Hesukristo na tagapagligtas, ang spirit mo yung born again. Pag naligtas yan, forever na yan, na save. Yung spirit, it is connected with God na. Okay, that is the part of us that has a relationship with God, yung ating spirit. Okay. Ano naman yung ating soul o yung kaluluwa? Okay, it is composed of the mind o isipan. Okay, then the will or yung kagustuhan o yung capacity to choose or pagpili. And the emotions, yung damdamin. Parte yan ng ating kaluluwa. Okay. So, ito naman, nung naligtas ang spirit mo, ang kaluluwa mo, ganun pa rin, kailangan ma-renew, kailangan mag-grow ng salita ng Panginoon para pipili siya ng kalooban ng Panginoon. Kaya nandito tayo sa church para mag-aral, lalago yung ating kaluluwa. Composed by our mind, by our will, and by our emotions. Okay. Ang soul natin, that is also the part of us that communicates with other people. Okay. And ito yun din ang part that is to be transformed by the Word of God and the Holy Spirit. Yun ang soul. Yan ang dapat na baguhin
sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya we are helping you children na mag-grow kayo at ma-transform. When you come to church, you attend Sunday school, you listen to the Word of God para ma-transform. Diba? Magbago, mag-grow. Yan ay ang nasa part ng ating kaluluwa or spirit. Okay, there is another part of us which is our body. Okay. Nakikinig na ba? Nakikinig? Nakikinig kay Mama Loida? Okay, good. Okay, part natin, body. Okay, ano itong body? The body is the container of the spirit and the soul. Diyan, nasa loob ng body natin, ang spirit and soul. Ito, sa body, it contains the physical sense of taste. Okay, saang parte ng body natin yung sense of taste? Okay, sa mouth, with the tongue. Yung sense of touch, saan? Sa kamay, sa skin. Okay, sense of sight, saan? Ay, so marunong kayo, no? Hearing. Ears. Smell. O yan, nasa body natin yan. Okay. So, yan ang parts ng ating body, spirit, soul, and body. Okay. Truths number 3. God created each person to be special. Bawat isa sa atin ay espesyal sa Diyos. Kasi isa lang ka lang sa buong mundo. Diba? Sa buong mundo, isa lang si Mama Loida. Wala nang ibang Mama Loida kundi ako. Isa rin si Ricey Boy. Siya lang yung Ricey. O di ba, Rice? Isa rin si Marcos. Wala nang ibang Marcos dito. Marami, may pangalang Marcos, pero isa lang si Marcos Marasigan. Tumayo ka nga, Marcos. Isa ka lang ba? Isa ka lang, no? Okay. So, dahil we are one of a kind, isa ka lang, di ba? Then, very special ka. Kaya, kasi sinabi yan ng Panginoon sa Psalms 139:14. Basahin nga natin. Begin. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knows right well. Biro mo, I am fearfully and wonderfully made. Bawat isa sa atin. Okay. Kaya, bawat isa sa atin, espesyal. Una, God prescribed us before birth. Nasa tiyan pa tayo ng mami natin, alam na ng Diyos kung magiging boy ka o girl. Siya na nag-assign nun. Diba? Ngayon, pag buntis, alam na natin, sasabihin na ng doktor after 3 or 4 months, ay boy ang baby mo, ay girl yung baby mo. Sino nagpe-prescribe niyan? Diyos. Diyos ang nagpe-prescribe niyan. Kaya, kahit yung katawan ng boy, different sa girl. Right? Ay, walang sumasagot. Okay. Ang katawan ba ng boy, iba sa girl? Okay, alam nyo na yon, magkaiba yon, Okay. At ang Diyos na ang nag-prescribe niyan o nagplano na gawin kang girl, gawin kang boy. At He created us with 3 parts. Ano nga yun? Body, soul, and spirit. At God knows even the number of our hair. Okay. Alam ng Panginoon kung ilang thousand o million yan, yung buhok ko. Alam niya rin kung ilang buhok na lang natitira sa
ulo ni Pastor Nasita kasi dito wala na. Okay. So, alam ng Diyos yun. Ha? Pati pangalan natin, alam ng Diyos. Ha? Kaya, napag-aralan nga natin last month, caring for ourselves, our body, soul, and spirit, is a way of saying thank you to God for this gift of life. Ha? Kaya kailangan ating aalagaan yung ating body, soul, at saka spirit. Ha? Dahil buhay tayo na binigay ng Diyos sa atin yan. Okay? Kaya, inaalagaan natin ang ating sarili. Last month, napag-aralan na natin na kung paano tayo umiwas sa mga touches na bad. Ha? Bilang paraan sa pag-aalaga natin sa ating katawan. Pero mayroon akong sinyer sa inyo na katotohanan. While God wants us to take care of our body, soul, and spirit, and we should take care of our body, soul, and spirit, merong pang-apat na katotohanan. The enemy wants to destroy God's wonderful creation. Okay, our body, soul, and spirit is a wonderful creation. Sino ang gustong sirain to? Si Satanas. Okay, makinig kayo, makinig. Ha? Marcos, makinig. Sit up straight. Haifa, makinig na. Oh, listen to Mama Loida. Listen to Mama Loida. Okay. Paano sinisira ni katawan ni Satanas yung ating spirit? Kasi dun sa spirit, yon ang binibigyan ng Panginoon ng eternal life. Pag nakarinig ka ng gospel at tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon, yun ang nabuborn again. Now, bakit? Ano ang mga paraan ni Satanas na sirain yung ating spirit? Okay, tingnan nyo dyan. The enemy, okay, sinasabi ko lang enemy, pero si Satanas yan. The enemy does not want us to know the Lord Jesus Christ. Para hindi ka magiging anak ng Diyos. Ha? Okay. Kaya ang iba sa inyo, karamihan sa ating mga bata dito, ay bata pa sila, nakarinig na sila ng gospel, tinanggap na nila ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Pero iba sa inyo, parents and teachers, matatanda na kayo nung na-expose kayo sa gospel. Hindi nyo pa tinanggap kaagad. Pero ang gusto talaga ni Satanas, walang mga taong makakilala kay Jesus na tagapagligtas. He will do everything to prevent you from hearing the gospel and knowing about the Lord Jesus Christ. He does not want us to be saved. He does not want us to become God's children. He does not want us to go to heaven. He wants us to go to hell. Yan. Kaya talagang gumagawa si Satanas ng paraan na hindi ka makarinig ng gospel para hindi mo makilala si Jesus. At balang araw, makakasama niya kayo doon sa impyerno, sa lake of fire. Okay. So, the enemy, Satan, does not want us to be saved. He does not want us to hear the gospel. He does not want us to be related to God by being His children. He does not want us to go to heaven. He wants us to go to hell. Now, nakakalungkot yan. Na marami mga bata dito sa First Bap pupunta sa impyerno. Okay. Yan ang isang reason or patunay kung bakit galit si Satanas sa atin, and he keeps us from hearing the message of salvation. Okay, sa ating soul, paano sinisira ni Satanas yan? The enemy does not
want our mind, will, and emotion to be transformed by the Word of God and the Holy Spirit. Ayaw niya na makinig ka ng salita ng Diyos. Lalo na yung mga tunay na anak ng Diyos. Ayaw ni Satanas na lalago yan. Para hindi mo masunod o may-obey ang Diyos. He does not want us to listen, study, and apply the Word of God. Okay. Even when we are inside the church, sometimes we do not listen to God's Word. Tama ba yun? Mga bata, totoo ba na pag nasa Sunday school na kayo, nakikinig kayo 100%? Tanungin ko nga. Raisi, ano yung memory verse nyo kanina? CJ, ano memory verse nyo kanina? What is your memory verse kanina? Luke 7, ano? Luke 7 lang, yung reference lang. Okay. Okay. Yasi, what was your memory verse this morning? Tayo muna, tatanungin ko nga yung mga senior high. College, may memory verse ba kayo kanina? Teacher Beth? Okay. Diba, nandito na nga tayo, 8:30 to 9:30. Hindi pa nakikinig. Sino ang may gawa niyan? May mga bata pa na pagkapasok, teacher, ihi muna ako. Ay di iihi. Bago pumasok sa klase, iinom ng tubig. Di mamaya maiihi ka na naman. Ilang beses kang lalabas para iihi. Hindi mo na napakinggan lahat yung lesson. I want to say this also, wala akong pinatatamaan sa mga adults, timpla ng kape. Nagtuturo na si pastor, pupunta doon, magtimpla ng kape. Nakaka-pay attention ka ba pag nagtimpla ka ng kape? Sorry to say that, pero palagi kong nakikita yan At saka, simula kanina, nagkikwentuhan silang dalawa. Tinimingan ko 30 minutes na nagkikwentuhan pa rin. Hindi nakikinig. Pinuntahan ko nga. Makinig kayo. Saka lang nakinig kasi binantayan ko, nandun ako talaga sa harap nila. Adult na tayo. Right? Satan is trying to what? Destroy our spirits. Okay. The enemy wants us to disobey God and our authorities like our parents, teachers, and leaders. Yan. May kalaban. Kaya, kailangan aware tayo. O nakikinig ba lahat? Totoo? Meron akong tinitingnan, di nakikinig. Okay. Ano naman ang ginagawa ni Satanas sa body natin? The enemy uses people to use and touch our bodies in a bad way. Okay. Okay, yan ang pinag-aralan natin last month.
Okay. Examples nga ng bad touch. Wala na. Bad touch. Example ng bad touches. Una. Ano yon? Okay. No, Teacher Nora, lika. Ang una doon ay naninipa. Ayan. Bad yon. Bad touch yun. Okay. Ang sunod, nananampal. Pok! Ay, nako. Ha? Ang sunod, nangangagat. Kagat. Pok! Walang ipin, di makita. Okay. Physical abuse. Ha? Okay. Yung bang sinisipa. May mga parents na ina-abuse nila yung mga anak nila, di ba? Tinatadyakan, di ba? Sinasampal, kahit sa parte lang ng katawan. Minsan di pinapakain, di ba? Okay. Use of weapons. Okay, kukuha ng malaking pamalo. Pok! Ay, nako. Ha? Yan. Bad touches yan if the touch hurts you. Okay, pangalawa. Touches that make you scared and run. Okay, lalo na pag ganito, gusto ka niya i-touch. Takbo. Takbo kasi gusto. Ayan. Tatakbo ka. Lalo na kung ang touches nila ay nakakatakot, hindi dapat mangyari. Okay. When you are being forced to touch them. Sasabihin ko dito. Sasabihin niya diyan, i-touch mo ako dito. Dito, i-touch mo ako. I-touch mo ako dito. Okay na, i-touch mo na. Now, pag inuutusan ka na ng bad touch na yon, then, mali yun. Wala dapat tao na mag-uutos sa'yo na mag-touch sa'yo ng hindi tama. Okay? When you are forced to touch. Okay? Someone else's body parts. Okay. Dito, sa boys, may mga body parts. Okay. Pag nakahubad, anong ginagawa natin to cover our body parts, yung private parts? Nagsusuot tayo ng underwear. Right? Hindi naman masama na banggitin ni Mama Loida, magsuot ng underwear. To cover the private parts. Okay. Okay, nagsusuot tayo ng underwear. Maraming klaseng underwear. Yung panty, yung brief, yung kamiseta, yung mga bra. Yan, mga underwears yan to cover our private parts. Now, kung yung mga tao na gustong i-touch yung nasa ilalim ng underwear, bad yun. Hindi ka dapat magpa-touch doon. Okay. Bad touch yun. Okay. When someone threatens you not to tell anybody about the bad touch, pag sinabi sa'yo, itatouch kita dyan. Okay. Kahit na ayaw mo, itatouch kita dyan, itatouch. Do not tell your mommy, do not tell your teacher, do not tell anybody. Papatayin kita, papatayin ko si mami mo. Yan, pag sinasabi sa atin. Bad touch yun. Na pag nagsumbong ka, ay gagawan ka nila ng paraan. Okay. Ano yun ngayon? What should you do if someone touches you in a bad way?
Ano yung una dyan? Ano sasabihin mo? Sigaw. No. Do not touch me there. No. Tapos, get away fast. Tumakbo. Ha? Call for help. Sino dapat ang una mong pupuntahan kung may masamang taong magbabad touch sa'yo? Si mami at saka si daddy ang una mong puntahan. Ang teacher. Ha? Ang pulis. Yan. Ha? Huwag ka matakot. Go for help. Go for help. Ha? Ask for help. Okay, yan yung mga bad touches. Pero ito, panibagong lesson natin. Listen everybody. Sometimes, tayo mismo, we do not care for our own bodies and safety. Ha? Tayo rin mismo, hindi natin inaalagaan yung ating katawan, lalo na yung ating kaligtasan. We do things that are bad for ourselves. Ha? Tayo rin mismo ang gumagawa ng masama sa ating mga katawan. Diba? Tayo mismo. Okay. Una, everybody listen. Everybody listen. Addiction to computer games. Ha? Maraming bata na-a-addict sa computer games hanggang sa madaling araw. Diba? Nandun na lahat sa hanggang madaling araw. Sa gadgets. Anong example ng gadget? Cellphone. Ha? Okay. Sino nagbigay ng cellphone sa mga bata? Yan. Si mama rin ang nagbigay, si papa rin ang bumili. Ha? At naglalaro hanggang madaling araw, hanggang nasira ang mata, nabulag. Ha? Kasi, pag binigyan mo na, 30 minutes ka lang pagkatapos 30 minutes, ayoko na, gusto ko pa maglaro, so magtatantrum na, ayoko na sa'yo, I hate you, you do not make me happy, I am sad. Yan ang sinasabi. So addiction to games, gadgets, drugs, drinking of alcoholic drinks, smoking, watching X-rated TV shows. Ha? Tingnan mo ngayon pati sa Itbulaga. Sino ang pinorm nila dyan na nagsasayaw ng mga babae? Sex bomb. May salitang sex talaga. Ha? At, ayan. Movies, pornography in videos, movies, and magazines, bad companions, mga barkadas, nanunood ng mga hubad, ng mga tao naninilip o nambuboso. Listen, dito sa compound, may nahuhuli kaming naninilip at nambuboso. Nakita sa CCTV kung sino siya. Alam niya na may maliligo doon. Nakdoon yung kamay niya, CCTV, ginaganon sa bintana. Siya talaga. Yan. Biro mo yan? Ha? Sinisira natin yung ating sarili sa addiction natin sa mga games. May isang batang lalaki na nagbabasa ng tawag doon? Hindi, yung nababasa sa dyaryo, yung nabibili lang dyan, na may mga pornography.
Ginaya niya ngayon. Tinawag niya classmate ka, halika, nakita mo ba to? Ha? Halika, punta tayo doon sa likod ng bahay namin. Kasi matataas ang talahib. Gawin natin to, ha? Ako. Grade 2 at saka grade 3. Grabe. Satan wants us to be addicted to this. Okay. So, children, parents, pag naa-addict yung mga bata ninyo, be warned. Okay. Improper food, activities that make us sick and even die. Okay, maraming mga gusto yung mga anak natin na food, like junk food, mga activities. Yan nga, yung pagwa-watch ng mga games na masasama, hindi na makakain, hindi na makatulog, bagsak na ang sa school, hindi na makapasa-pasa. Okay, So, tayo rin. Pinapabayaan na lang natin yung mga bata kahit ano na lang kainin, kung ano ma-activities nila, hanggang sa masira buhay nila. Okay, this one. Third, wearing clothes that are immodest and show body parts. Okay. Children. Ito, mga paraan ni Satanas para tayo mismo sumisira sa ating mga sarili. Tayo ay nagsusuot ng mga damit na immodest. Tapos, nalalantad yung body parts. At pag nakita ka ng iba, gusto nila i-touch ka sa mga nakalantad na body parts na yon. Okay. Meron akong ipapakilala sa inyo na ang pangalan niya si Christian Girl. Si Christian Girl, ilabas nyo nga si Christian Girl, teacher. Okay. Nakikita nyo ba si Christian Girl? Okay. Si Christian Girl, nagbihis kasi pupunta siya sa Sunday school. Okay, ganda ng damit niya. Meron pa siyang bag. Teacher Nora, ano ba yung laman ng bag ni Christian Girl? Abe? Wow, may Bible. Kasi pupunta sa Sunday school. Ano pa? Wow, may offering. Ito yung dala niya. Wow, very good. So, Christian Girl is very nice. Tingnan ko nga dito. Wow, may underwear. Ipakita nyo nga dito. Okay. Sisilip lang ako. Yan. Sisilip lang ako dito kung may underwear siya, Wow, may underwear. Very good. Nakikita. Di ba may underwear siya doon sa loob? Nakikita nyo ba? Okay. Okay. Nagpunta siya sa church. Maganda ang damit ni Christian Girl. Okay, natapos na. Uuwi na siya. Pagdating sa bahay nila, magbibihis siya ng pambahay. Okay. Magbibihis siya ngayon ng pambahay. Sino ba yung tutulog doon para makabihis ng mabilis? Okay. Si Christian Girl ngayon uuwi, at magsusuot siya ng pambahay na damit. Tingnan nga natin kung ano isusuot niya. Ayoko manilip. Tingnan natin kung maganda niyan damit sa church. Sa bahay, ganun din. Okay, labas na. Christian Girl, are you done? Yes, not little. Okay. Kasi,
minsan, pinapabayaan na lang ta. Yeah. Wow, yan ba pambahay niya, Teacher Nora? Wow. Okay. Ganda ng pambahay niya, no? Okay. Tingnan natin kung may underwear. Oh, may underwear pa rin. Ang cute naman. Tingnan natin kung, ay oo, meron siyang underwear. Okay. Pagkatapos, nung nasa bahay na, gusto siya mamasyal. Okay. Tingnan naman natin ang isusuot ni Christian girl. Matagal siya bihisan. Matagal siya bihisan. Mina, tumulong ka nga dito magbihis. Palisan mo. Okay. Tingnan natin, kasi gusto si Christian girl makipaglaro sa friends niya. So, lalabas siya, mangangapit bahay siya. Tingnan natin kung ano yung isusuot niya, kasi lalabas na siya ng bahay. Kung okay ba? Ha? Oops. O, yan na. Okay, good. Wow, okay. Okay ba yung damit niya? Ha? Good ba siya? Yan, kawawa naman si Christian girl. Okay. Maganda ba yung damit niya? Kahit makikipaglaro siya kapitbahay? Ha? Okay. Maganda, no? Ha? Hindi masagwa, no? Hindi yung nakalabas yung body parts, no? Okay. Ngayon, isang araw, na-invite si Christian girl magpunta sa beach. Okay, tingnan nga natin kung paano siya ngayon magbibihis. Kasi, pupunta siya sa beach. Okay. Ano kaya gagawin niya sa beach? Ha? Mag-swim. Mag-swim. Okay. So, pupunta siya sa beach. Ha? Okay. Tingnan kaya natin kung okay ba yung damit na isusuot ni Christian girl. Kasi pupunta siya sa beach. Ha? Ay, hindi yan yung... Hindi yung kaninang Barbie, day. Yan. Mamaya na yan, pag maliligo, no? At saka ito. O, yan. O, ayan na siya kasi pupunta na siya sa beach. Ang hirap. Okay. Siyempre, pagbaba niya sa car, ganito itsura niya. Ha? Nakikita na yung mga dito niya, pati dito, pinapakita niya. Yung iba nga ng mga bata, pati ganyan pa. Ha? Good ba to?
Ha? Alam nyo, pag ganito yung suot natin, paglabas natin ng bahay, ang tinitingnan ng mga tao, ito. Ha? At saka, ito. Ha? Kasi yung iba dyan, nakaganyan pa. Ha? Yan ang tinitingnan nila kung ano yung nasa ilalim dyan. Ha? Yan ang tinatingnan nila. Ha? Wala lang akong mabiling bikini na para kay Christian girl. Ha? Inikot ko na, wala akong makita. Ha? Pero, sabi ni Christian girl, wow, ang sarap dito sa beach. Magbabating suit na ako. Okay, tingnan nga natin yung bating suit niya. Okay, ha? Tingnan natin kung ang Kristiyano bang girl magbabating suit ng ganito. Ha? Kasi siya ang pumili nito na isusuot niya. Ready na ba kayo dyan? Ha? Oops! Nilipad. Okay. Pag nilipad at tumataas yan, modest ba yan? Ha? Ang tinitingnan ng mga tao, yung nandito, pati dito, at pag may lalapit sa iyo, pwede ka nang itouch dyan, dito ka na itatouch, dyan ka na itatouch, dito ka itatouch. Minsan yan ang gusto nating ipakita sa madlang tao na nakalantad lahat. Diba? And sometimes, tayo mga parents din ang bumibili. Kaya dapat, pag ganyan ka, magsuot ka ng bathrobe. Yan, para hindi makita. Diba? Itatago. Ha? Lalo na kung lalabas na ng swimming pool. Pero ang problema, maraming nagsiswimming, nakikita ka doon. Meron namang magandang bathing suit o kaya may shorts at saka t-shirt, diba? But not like this, na nakalantad na lahat. Okay, ang damit. Okay, pag uwi niya, yung kulay blue na yun. Pag uwi niya, uuwi na ako, magbibis na ako, tapos na ako mag-swimming. Ha? Tingnan natin kung ano na naman ang isusuot ni Christian girl. Okay. Ha? Minsan, I have seen a lot of adults wearing this also and walking down the street. Ha? They wear this kind of simple clothes, ha? Pero very bare naman, ha? At saka minsan, ang pagsuot ay, masikip na lahat ng body parts nagmamarka na. Okay. Wow, maganda sa harap. Maganda sa harap. Ha? Pero sa likod,
Di ba? At pag tumuwad, lalaba. Ay, paglilipad, hindi na siya modest. Ang damit mo po, if people cannot look at your face, if they look at your body parts, then ang damit mo hindi modest. Kung ang tingin ng tao hindi sa mukha mo, then hindi modest ang damit mo. Okay. Isa pa, umuwi, naiinitan daw siya. Ha? Kaya yung puti na maluwag. Okay. Ito na yung suot niya sa loob ng bahay nila. Hindi maganda dahil immodest. Sometimes, tayo rin ang naglalagay sa atin sa lugar na mababad touch tayo. Ha? O pag-isipan tayo ng masama ng mga tao. Dahil sa pananamit natin. I pray na parents should be careful about the things that you buy for your children. Ha? Pati ikaw din. Ha? Para hindi ka mabad touch. Okay, isa na lang yan. Good. Okay. May isa ako dyan na yan. Wow. Tay muna. Maganda naman yung palda, no? Pero see-through, nakikita yung underwear. Pagkatapos ito, pag binaba, nakikita na yung dibdib. Ha? Di ba? Hindi maganda. Pinapakita natin yung dibdib. At saka ito, kitang-kita. Yung iba hindi pa naman nag-underwear. So ano nakikita din ron? Yung body parts na hindi dapat makita. Okay. Children, huwag niyo pong gagayahin si Christian girl. Ha? Huwag. Ha? May isa pa dyan. May isa pa dyan na white. White. Yung, yan, hindi yan. Ito. Nung nasa Bible school ako, may isang estudyante doon, favorite ng mga Bible school students, basketball eh. Ha? Abaw! Alam mo bang ginawa ng isang Bible school student? Nagsuot siya ng brief at nagbasketball. Ha? Pag may nakita ako ditong bata na nagbabasketball dyan na nakabrief, nako. Ha? Ewan ko. Ha? Ito underwear. It should not be used na magbasketball ka dyan na nakabrief. Ha? O kaya, maliligo ka sa swimming pool, naka-bikini panty. Kasi kitang-kita yon. Ha? We should be careful with that. Kaya, our body, soul, and spirit all belong to God. We must take good care of ourselves. Because caring for ourselves, ibaba nyo na para makita. Caring for ourselves, okay? Caring for ourselves is a way of saying thank you to God for giving us the gift of life. Turuan natin ang ating mga anak maging modest sa pananamit. Okay, magkuklose na tayo in 2 minutes. 2 minutes na lang. Okay. Itong teaching, touching, safety part 2, tapos na to. But, we have an important monthly activity.
Ito ang tawag sa activity na to, Christian Education of Parents. Ha? This will be done every fourth Sunday after mid-morning worship service from 11 a.m. to 12 noon. This will start on April 27, fourth Sunday of April. Ang topic dyan, how to protect your sons and daughters by cleansing your homes. Paano nyo maprotektahan ang iyong mga anak na lalaki at mga anak na babae sa pamamagitan ng paglilinis ng inyong bahay. Anong lilinisin dyan? Hindi yung dumi, yung mas marumi pang mga bagay na nakakasira sa kanila. Okay. Ang verse natin dyan is for the parents. Sabi ng Isaiah 58:12, and they, referring to your children, that shall be of thee, ikaw parents, they, your children, that shall be of thee as parents, shall build the old waste places, or the sinful past. Thou, parents, shall raise up the foundations of many generations. And thou, parents, shall be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Yan ang role nyo. That's why hinadapo namin itong fourth Sunday Christian Education of Parents. Time muna, ha? Hindi po ito obligatory. Volunteer po ito. Sa gusto lang po mag-attend. Ayaw namin na, naku, wala na kaming Sunday, lahat na lang nasa church. Ha? Malapit na po dumating ang Panginoon. Ha? We should protect our children. The parents are the repairer of the bridge, the restorer of paths to dwell in. Okay. Nora, please distribute this. Beth. Jana, dali. Okay. Bawat isang parents, bibigyan namin itong cultivating a godly child. Ha? Parents, raise your hands. Okay. Cultivating a godly child. Basahin nyo yan sa bahay nyo. Ang mga bata, nawala dito yung parents. Okay. Get one and give it to your parents. Okay. Cultivating a godly child. Para po yan sa inyo. Okay, shall we bow our heads? Close our eyes because we will pray. Shall we pray? Panginoon, galit po kayo sa kasalanan. Galit po kayo sa malalaswang mga nakikita ng mga bata. Galit po kayo sa addiction nila, sa mga computer games, sa mga gadgets, sa mga nakakasira ng kanilang espiritu, kaluluwa at katawan. Tulungan mo po ang lahat ng kabataan at parents dito sa First Baptist Church of Manila. Wake all of us up so that we will be aware of the tools that Satan is using to destroy our children. We love all of our children, Lord, so protect them from harm. Protect them physically, spiritually, as well as psychologically and mentally. Protect them, Lord, and keep them safe in the hollow of thy hands. Protect the parents. Give them wisdom and guidance. Help us all to accomplish your purpose. Let us work together to have a happy and a godly and a useful and fruitful family here in First Bap. We give you the praise and the glory for all your help. This is our prayer in your most precious name with the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, thank you po. We will come back on April 27.